What's up mga kumare kong tigang? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. O, kumusta na po kayo? At yun na nga po ha mga kumare kong tigang. Ngayon nga po ay huling araw na po ng buwan ng Hulyo at papasok na rin kasi ang buwan ng Agosto at yung ating pinakaiiwasan na buwan na pagpasok din po ng Hungry Ghost Month. Nako, kayo po baga ha mga kumare kong tigang ay nag-observe po ng Hungry Ghost Month. Nako, abatan nyo po yan ha mga kumare kong tigang. Kaya dapat po tayo po ay mag-prepare na at maghanda na sa ating mga tahanan ng mga sinasabing mga pangontra para maiwasan po natin ang mga negatibong enerhiya na dadala-dala ng mga gutom na mga kaluluwang iyan. Kasi baka yan po'y pumunta sa bahay natin, nako, tayo po ay maapektuhan ng sinasabing mga kamalasan na bitbit po nila. Nako, parang nakakatakot naman yan. Pero ano ba ang Hungry Ghost Month na yan? Sa paniniwala po ha mga kumare kong tigang ng mga Buddhist at mga Taoist, ang celebration po ng Hungry Ghost Month na yan o ang pagunita sa araw na yan ay ang pagbubukas daw po ng gate ng impyerno o yung gate of hell ha mga kumare kong tigang. Kasi yan nga daw pong gate po ng impyerno ay binubuksan para ang mga gutom na kaluluwa dyan ay mapalaya at sila po'y makapagliwaliw sa ibabaw ng lupa. Kaya sila po ha mga kumare kong tigang ay pinapayagan nga po na makapamasyal at bumalik dito sa mga tao. Sila babalik sa atin ha mga kumare kong tigang para makipag-mingle baga. Naku, parang nakakatakot. Pero nakakapalakit bang mga hungry ghost na yan? Hindi naman po ha mga kumare kong tigang. Hindi po sila direkta na makakapanakit sa atin, pero sila po'y maaaring makapagdulot ng mga sinasabi nga po mga negativities nga po na maaaring makapagbigay sa atin ng mga kamalasan. Yan, kasi yung mga kaluluwang gutom na yan parang may mga attitude problem o yung, syempre gusto nilang mang-asar, mambuwisit. Syempre, ang init-init sa impyerno tapos sila pakakawalan. Parang, kumbaga sabik na sabik sila sa kasiyahan, sa freedom. Kasi di ba sila nakalubog doon sa kumukulong putek. O, di ba? Ikaw ba naman ang lubog sa putek ng isang taon? Yun lang ang time nila na makabalik sa lupa. Tapos nila para makapag-happy-happy. Yan, enjoy-enjoy. Totoo ba? Nag-enjoy ba talaga mga hungry ghost na yan? Kapag binubuksan ng gate of hell? Naku, kasi bakit ba kasi binubuksan pa yung gate of hell? Sino nagbubukas? Saka nakanino ba ang susi ng gate of hell? Sorry, Joseph. Ano bang nangyayari ha mga kumare kong tigang kapag nga nagkakaroon nga po ng pagkakataon ng mga kaluluwang yan na bumalik sa lupa? Kasi alam niyo po ba ha mga kumare kong tigang, ganito po. Yan pong mga sinasabing mga kaluluwang yan ay pinapayagan nga pong bumalik dito sa lupa. Para kumbaga sila po makapamasyal, makapagliwaliw, makapag-enjoy nga. Tapos sila po para makakain. Kasi yun ang number 1 na purpose nila sa pagbalik sa lupa. Para makapaglapyok. Lapyokan, nakakain. Kaya nga dapat... Seryoso. Ano ba yan? Kasi nga po ha mga kumare kong tigang, sila nga po'y gutom na gutom doon sa impyerno. Kasi ikaw ba naman ang ilublob doon sa kumukulong putek? Tapos baka pinahihirapan doon, nilalatigo ka ng mga demonyo doon. Di ba? Yung kasi yung mga taong nasa impyerno, yung masasama, yung may mga ginawang mga kawalanghyan dito sa lupa nung nabubuhay pa sila. May impyerno ba talaga ha mga kumare kong tigang? Sus, Mario, parang hindi ko ma-imagine kung ano itsura ng impyerno. Di ba ang impyerno, ito rin lupa? Sabi kasi nung mga iba, ang impyerno daw, ito din daw lupa. Wala daw talagang impyerno. Pero sa paniniwala po ng mga Buddhist nga at mga Taoist na yan, meron daw talagang impyerno. Tapos, yun nga, every year nga daw po, tuwing 7th lunar calendar of the year nga po, ng mga in-check, binubuksan nga daw po yan at pinapayagan nga daw po na makapagliwaliw nga ang mga kaluluwang gutom na yan. Tapos, yun na nga, pupunta sila sa mga bahay-bahay, makikikain sila, makikipaglamin-lamin sila. Yan, kaya dapat kayo, mag-prepare kayo ng mga pagkain, yung mga lapyok. Magpe-prepare din po kayo ha, mga kumare kong tigang, ng mga pang-offerings, mga insenso, yung mga joss paper, yan, kandila, magsisindi kayo dyan sa harapan po ng bahay po ninyo. Kasi para yung mga kaluluwang gutom na yan, yung mga pupunta sa bahay natin, kumbaga para ma-relieve sila.
marilib sila na sila kasi syempre, baka nanghihingi sila ng prayers, dasal, ganyan, panalangin. Para sila naman po yung mas-save naman, sila yung makapunta na sa purgatorio. Teka, may purgatorio ba talaga? Ang dami ko. Okay, ewan ko po ha, Makmari, kung hindi pa kasi ako nakakapot sa impyerno, tsaka sa purgatorio. Alamin nyo kung talaga mayroong impyerno tsaka purgatorio. Pero yun na nga po, Hamak Kumari Kuntigang. Kasi yun na nga, ang pag-uusapan nga kasi natin ngayon, Hamak Kumari Kuntigang, ay yung mga sinasabing mga pangontra sa mga hungry ghosts na yan para tayo po ay hindi talaga direkta nilang maapektuhan. Para tayo hindi mabigyan nila ng mga kamalasan. Yan. At yan po yung isa-isayin po natin ngayon, Hamak Kumari Kuntigang. So, ano ba yung mga pangontra na dapat natin gawin dyan sa mga kaluwang gutom na yan? Ganito po, Hamak Kumari Kuntigang. Sabi ko nga sa inyo, kayo po muna ay mag-cleansing ritual po muna sa bahay po ninyo. Linisin nyo yan, Hamak Kumari Kuntigang. Tanggalin nyo po yung mga kalat-kalat dyan, yung mga dumi-dumi, mga cluttered nyo. Kasi alam nyo ba, Hamak Kumari Kuntigang, ng mga kaluwang gutom na yan, yung mga hungry ghosts na yan, gustong-gusto po nila doon sa mga bahay na mga marurumi, yung mga madidilim, yung makakalat, mga mababaho. Kasi syempre, doon ang pinanggalingan nila Doon parang at home na sila. Seryoso. Opo, doon sila mas attracted, Hamak Kumari Kuntigang, sa mga bahay na mga dudumi, madidilim. Kaya dapat po, kapag ka-hungry ghost day na, bubuksan nyo rin po, Hamak Kumari Kuntigang, ang bahay po ninyo. Dapat po'y maliwanag, malinis. Tapos yun na nga, maghahanda po kayo, Hamak Kumari Kuntigang, ng mga pagkain ng mga o-offer nyo sa kanila. Tapos magsisindi po kayo ng mga kandila, insenso, at yun nga, Diyos paper. Para kumbaga sila umano na, parang matighaw-tighaw ang kanilang kagutuman. Para sila kumbaga matpis na. Ganon. Para pagbalik lang sa impyerno, parang enjoy na enjoy talaga sila. Ganon. Tapos yung mga major big events po na gagawin po ninyo, dapat po ipagpaliban nyo po muna yan. Halimbawa, kung kayo po, Hamak Kumari Kuntigang, ay may mga balak nga po magpakasal. Yan, pumirma ng mga bagong kontrata, mag-invest po ng mga bagong businesses, magpakatayo ng mga bagong bahay, construction ng mga bagong building, yan, paglipat po ng mga bagong tahanan, yan, pagpapa-opera ng mga mukha ninyo at katawan. Huwag po muna, Hamak Kumari Kuntigang, ipagpaliban nyo po muna yan. Yung pagbili po ng mga bagong properties, mga bahay, kondo, sasakyan, iwasan nyo po muna yan, Hamak Kumari Kuntigang. Tapos, kapag kayo po, Hamak Kumari Kuntigang, magpapahilahilaw po sa labas ng bahay po ninyo, iwasan nyo po, Hamak Kumari Kuntigang, na kayo po'y gagabihin. Huwag po kayo magpapagabi, Hamak Kumari Kuntigang, kapag ghost month na. Yan. Mula po yan, Hamak Kumari Kuntigang, ng August 4 hanggang September 3, Hamak Kumari Kuntigang. At yun ang big event niyan, yung big day niyan, yung pinaka-peace day po ng mga kaluwang gutom na yan, ay sa August 18. Pero ang pinaka-busiest day po ng mga hungry ghosts na yan ay sa August 17. Kasi sila pinagpe-prepare na nga po, Hamak Kumari Kuntigang, sa pagbubukas nga po ng gate ng impyerno. Siyempre sila po pipila-pila na. Dapat po, Hamak Kumari Kuntigang, dyan pa lang po maghanda na kayo sa August 17. Kasi nga po, sa August 18, andyan na sila. Nagkalat na po sila dyan sa lupa. Kaya kayo po, uwas-uwasan nyo na po yung pagpapahilahilaw dyan sa labas ng bahay po ninyo kapag lumubog na yung araw. Opo, Hamak Kumari Kuntigang, totoo po yan. Sa bahay po natin, Hamak Kumari Kuntigang, meron po mga sinasabing mga bagay-bagay po na dapat po iwasan natin gawin. Para tayo po ay hindi makaabat ng mga sinasabing mga negatibong enerhiya na magbibigay sa atin ng mga kamalasan. Yan, katulad halimbawa ng lumubog na po ang araw, Hamak Kumari Kuntigang, isara nyo na agad po ang mga bintana at pintuan po ninyo. Maglagay po kayo ng mga pangontra, Hamak Kumari Kuntigang, sa bahay po ninyo. Katulad ng katulad po ng mga asin, Hamak Kumari Kuntigang, kayo po maglagay lamang po sa isang baso, isang platito, ng tumpok po ng mga rock salt. Tapos yan po ilagay nyo po sa trangkahan po ng mga pintuan po ninyo at sa mga bintana. Pwede rin po kayo magsabit ng mga asin at bawang o yung mga luya, Hamak Kumari Kuntigang, sa bintana at pintuan po ninyo. Yan, maglagay lang po kayo sa isang pouch na pula o isang telang pula, Hamak Kumari Kuntigang. Balutin nyo po dyan ng asin, bawang at luya. Tapos isabit nyo po yan sa mga bintana po ninyo. Yan po, Hamak Kumari Kuntigang, yung napaka-powerful pangontra sa mga sinasabing mga hungry ghosts na yan. Tapos kung kayo po, Hamak Kumari Kuntigang, ay kailangan po talagang lumabas ng bahay po ninyo kapag kagabi. Halimbawa, kayo po yung mga trabaho, night shift kayo, panggabi kayo, Hamak Kumari Kuntigang, kayo po ay magbaon po ng mga pangontra para kayo po ay hindi sundan at pugigiin ng mga sinasabing mga hungry ghosts na yan. Yun nga po, Hamak Kumari Kuntigang, magbaon po kayo ng asin, bawang at luya sa mga bag o bulsa po ninyo. Tapos, ugaliin nyo po, Hamak Kumari Kuntigang, ang magsuot po muna ng mga bright colors na damit.
Yan. Magsuot po kayo mga bright colors, kabawa, mga bright red, orange, yellow, yan, mga green, ha, mga kumari kong tigang, para kayo po hindi susundan ng mga sinasabing mga kaluluwang gutom na yan. Kasi alam niyo po ba, ha, mga kumari kong tigang, na gustong-gusto po ng mga kaluluwang yan, yung mga itim na kulay, yan, at mga puti. Nako, kaya iwasan niyo po muna, ha, mga kumari kong tigang, ang pagsusuot po ng mga puti at saka itim. Ganun din po, ha, mga kumari kong tigang, sa bahay po ninyo, yung mga kurtina, mga bed covers, mga linen po ninyo. Huwag po muna kayo magkukumot po ng mga puti o gagamit po ng mga kurtinang kulay puti kasi ano po yan, gustong-gusto po yan ng mga kaluluwa na nagkalat yan sa labas at baka kayo pasukin yan sa bahay po ninyo. Ganun ba? Opo, ha, mga kumari kong tigang. Tapos, kapag ka Hungry Ghost Month na, ha, mga kumari kong tigang, iwasan nyo rin po, ha, mga kumari kong tigang, ang paglalabas po ng basura tuwing gabi, ang pagwawalis po ng bahay kapag lumubog na ang araw, hindi rin po ginagawa dapat yan. Ang paglalaba po sa gabi, hindi rin po iminumungkahi. Ang pagsasampay po ng mga damit at pag-iiwan po ng mga sapatos at tsinelas po sa labas po ng pintuan ay huwag nyo rin pong gagawin. Sa mga kumpare kong tigang naman po dyan, ha, mga kumare kong tigang, baka ang mga asawa po ninyo, ginagawa po ito. Kayo po, mga daddy, mga tatay, mga kumpare kong tigang. Ngayon bang kumpare kong tigang? Natitigang nyo ba mga kumpare? Huwag nyo po gagawin ito, ha, mga kumpare kong tigang. Yung kayo po ay iihi sa labas po ng inyo pong mga tahanan. Baka winawan ninyo po yung pag-ihi po sa mga pader-pader, sa mga puno-puno, sa labas po ng bahay po ninyo. Nako, baka maabatan po nyo ang mga kaluluwang gutom na yan, kayo po'y bigyan na ng kamalasan. Baka maihian nyo pa sila dyan. Kasi alam nyo po ba, mga kumpare kong tigang, kayo po mga daddy, ng mga kaluluwang gutom na yan, andyan pala sa itaas ng puno. Diyan sila nagpapahinahil mo, diyan sila nagtatatambay, at sa loob po ng mga pader-pader. Kaya wag po kayong hahawak o sasandal sa mga pader, kasi baka kayo po'y masapian ng mga gutom na kaluluwang yan. Ganun ba? Opo. Kaya iwasan niyo po, ha, mga kumpare kong tigang, ang pag-ihi sa labas ng bahay po ninyo. Ang pagsipon din po, ha, mga kumpare kong tigang, huwag niyo rin pong gagawin kapag nasa loob po kayo ng bahay po ninyo. Tapos kapag kayo po nasa labas nga ng bahay nyo, kapag gabi na, wag po kayong mamumulot ng mga barya sa daan. Kasi alam niyo po ba, mga kumare kong tigang, mga kumpare kong tigang, yan pong mga baryang yan, maaring pain yan ng mga kaluluwang ligaw o mga masamang espiritu na naandyan sa labas para kayo po ay mabigyan nila ng mga kamalasan. Ganun ba? Opo, kaya wag po kayo mamumulot ng mga coins kapag kagabi na sa labas ng bahay po ninyo. Kasi yung mga kaluluwang ligaw na palang yan, ganyan, sila daw po pala ay nagbabato po ng mga coins sa labas ng bahay nyo. Yan, tapos parang panawag nila yan pinagtatawag nila sa mga tao para maakit baga nila. Ganon. Naku po, nakakatakot naman. Huwag kayong matatakot. Parang nakakatakot ka makmahal ko tigang. Hindi naman po, huwag kayong matatakot kasi meron naman po tayo nga magagawang mga pangontra laban sa kanila. Yan na nga, di ba sabi ko nga sa inyo, mag-cleansing ritual kayo ng bahay po ninyo para kayo po hindi nga pasukan ng mga kaluluwang ligaw niyan. Tapos mag-prepare na kayo ng mga pang-offering nga po ninyo. Yung mga pagkain, yan, mga goodies, mga probetsyo na ihahain natin sa kanila sa araw po ng pagbubukas nga po ng impyerno sa August 18. Pero buong buwan po yan, ha, mga kapare kong tigang, i-observe nyo na po yan. Mula August 4 po hanggang September 3. Hungry Ghost Month po yan. Kaya kayo po, mag-ingat kasi kayo nga po baka maabatan ng mas sinasabing mga negativities na yan na magkaroon nga po ng mga kamalasan. Opo, ha, mga kumare kong tigang, totoo po yan. Kaya mag-ingat po kayo sa buong buwan ng Hungry Ghost Month kasi baka nga kayo po ay maabatan ng mga sinasabing mga negatibong enerhiya na hatid ng mga kaluluwang gutom na yan at baka nga kayo po bigyan nila ng mga kamalasan at mga misfortune sa buhay. Gusto nyo yun? Ako, ayoko yan, ha, mga kumare kong tigang. Kaya yun na nga po, sundin na lang po natin yan. Pero sabi nga po, ha, mga kumare kong tigang, ito naman po mga paniniwalang ito, para lamang po doon sa mga Buddhist at mga Taoist, ha, mga kumare kong tigang. Kung kayo naman po hindi po naniniwala sa mga gantong mga usapin ng Hungry Ghost Month na yan, di-ignore nyo na lang yan, ha, mga kumare kong tigang. Pero wala rin naman po mawawala sa atin, ha, mga kumare kong tigang, kung yan po yung ating susundin at i-observe na lang. Kasi baka yan po ang makatulong sa atin para tayo po'y makaiwas sa mga sinasabing mga negativities na maaring hatid nga po ng mga hungry ghost na yan.
Oo, so yun po ha mga kumari kong tigang, sana po'y may napulot naman kayo mga bagong idea at kaalaman sa pagkonta sa sinasabing mga kamalasan na hatid ng mga hungry ghost na yan. And so with that mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumari kong tigang.